Yan, isang magandang araw po muli sa ating mga ka-vlogger at mga kapatid. Ako po dito sa ka-vlogger brother Joel Padilla. At lubos po ako nagpupuri at papasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga oras na ito tayo patuloy ng pag-aaral ng kanyang salita. Ano po? So muli ko po kayo inyahan na dali po natin ang ating banal na kasulatan kasi ito lang magpapatunay. Yun nga po ang ating mga sinasabi o aking mga sinasabi, pawang katotohanan lamang. So sa ating pong pagpapatuloy po mga ka-vlogger at mga kapatid, gusto ko po inyahan kayo na sa lesson po natin ang ating pong pinag-aaralan. Ano po? At nasa lesson 2 na po tayo. So, tayo muna ay manalangin at hingin natin ang presensya ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng panalangin. Tayo po'y umikit. Hila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng lesson. Tulungan niyo po kami nito aming maunawaan. Tumatak sa puso't isipan. Ano ba't hinihiling namin ng Banal na Espiritu siya lumukob sa sa amin. At bigyan kami ng katalinuhan at pagkaunawa at ang pag-apply ito sa aming buhay. Pagharian niyo po kami mula sa simula. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus sa pagkapaligtas. Amen. Ayan, so mga ka-vlogger at mga kapatid, kumusta po kayo sa inyong kanya-kanyang tahanan? I hope nasa mabuti po ang kalagayan. Kung ako po ang inyong tatanungin, ay maayos po ako dito. Ano po? At maganda po ang ating lesson ngayon. Didiretso sa ating topic. Ngayon ay July 4. Ayan po. At ang ating pamagat po sa buong Sanlinggo from July 4 to July 10 ay kakit-akit ng mga saksi ang kapangyarihan ng personal na patotoo. Ayan po. So bago po ako magpapatotoo sa aking maikling testimony, gusto ko po munang basahin ito pong ating pag-aaralan na kung saan ito po yung July 4. Ano po? At sabi ko nga, ang ating lesson, hindi po ako kagaya ng iba na for the whole week ang kanilang ginagawa. Sinamarize ng lahat. Akin ay daily po. Kaya kung gusto niyo pong magbasa or makinig ng daily, okay lang po. Mas mabuti po yun. Ano po? At gusto ko po kayong dalhin sa aklat po ng Acts chapter 4 verse 20. Ito po ang pagkasabi. Ito po yung ating susing talata sa buong Sanlinggo. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Ayan. So, sa madalit sabi, ang pinaka-powerful pala na o pinaka-makapangyarihan na message or pagpapatotoo ay yung naranasan mo mismo sa iyong buhay. Sabi nga po dito, may di karaniwang kapangyarihan sa personal na patotoo. Kapag napainit ang puso ng pag-ibig ni Kristo, ay tayo'y nabago ng kanyang biyaya. May sapat tayong masasabi tungkol sa Kanya. Totoo yun. Sa ating buhay, dahil naranasan ito, kung paano tayo inibig ng ating Panginoon Hesus, kaya nauuna talaga yung pag-ibig, at kung paano tayo tinulungan ng ating Panginoon Hesus, wala nang mas powerful dyan kasi naranasan mo mismo sa iyong sarili at may sapat ka ngayon na ibabahagi sa iba. Kaya mahirap magbahagi kapag wala kang karanasan masyado sa ating Panginoon Hesus. Pero kapag napagtantaw mo ang pag-ibig ng Diyos at marami kang karanasan sa Kanya, marami ka rin mababahagi. Ano po? At ang sabi pa nga po niya dito, mahalagang bagay ang pagbabahagi ng nagawa ni Jesus para sa iba. Bakit? Kasi mas mauunawaan nila at masasabi na, paano mo tatanggihan yan? Ito totoong nangyari sa kanyang buhay. At ito pa, totoong iba pa rito ang pagbabahagi ng nagawa niya para sa atin, sa personal. Okay. Maaring ang pagkasabi natin sa iba dito ay iba pa talaga doon sa ginawa ng ating Panginoon Hesus sa iyo. Maaring kulang pa yung iyong mga sinabi, pero kasi hindi mo talaga literally o word for word na masasabi mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos, kundi kung ano yung iyong nadama, kung ay yung naranasan, iyong nakita, o iyong pinagdaanan, ay siyang may babahagi mo. Okay po? Maaring pagka ang Panginoon Hesus ang tanungin nito, tungkol sa iyong naranasan, ay madadagdagan pa niya na hindi lang yan ang nagawa ko sa iyo. Mas marami pa. Yan. Yun ang tinutukoy dito sa lesson. At ang sabi pa dito, sabi niya dito, mahirap makipagtalo laban sa personal na karanasan. Totoo yun. Yung nagpatotoo na alam mo, may mga narinig ako nagpapatotoo na kung saan sumakay daw sila ng bangka, bagyo, at habang nakasakay sila ng bangka, nung malapit na sila, sinasalubong sila ng mga kapatiran. Ito'y totoong nangyari Isang misyonary, kapatid ko po mismo, pagdating nila doon sa baba, sabi noong mga tao, dalawa lang sila, nasaan yung inyong kasama na mga nakaputi? Ayan. At akala ng mga tao, hindi na sila luluwas tutuloy, at malakas nga po ang bagyo, pero delikado kasi sa isla sila nagmimisyon, sa Corais po Island, sa Palawan, ay mas delikado kung hindi sila luluwas. Yung nga lang inabutan sila ng malakas na hangin at malakas na alon kasi inabutan nga po sila ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat, pero nakarating pa rin sila. At pagdating lang, basang-basa sila kasama ng kanyang asawa at wala pa naman silang anak at that time.
ay nagulat yung mga kapatid at nagpainit nga sila, siyempre nag-prepare na ng makakain itong mga kapatiran. Pagbaba nila sa, sabihin na nating, doon dumatating ang mga bangka, tuntua ang mga kapatid at purihin ng Panginoon dahil nakarating kayo sa likod ng ganito. Naku, akala namin hindi na kayo tutuloy at iniisip namin pag tumuloy kayo, delikado talaga, maaring malunod sila at maaring mamatay. So to make the long story short, nag-prepare sila ng plato at baso at ang na-prepare ay, kung hindi man ako nagkakamali, naging 4 at nagtanong sila, bakit 4 ito? May 2 kayong kasama kanina eh. Nasaan na yun? Hinanap nila, sabi nila, wala kami kasama, 2 lang kami. Hindi, meron. Malayo pa lang nakikita namin. Nakatayo ang 2. Nakaputi ang damit. Sino mga yun? Well, maring angel yun. Okay po? Yun ang patutuo na kung saan hindi pwedeng baliin ng iba. Maring ang iba mag-isip ng pakagawa-gawa lang, pero ikaw mismo na nagsasabi dahil totoo mong naranasan. Mas nakita ng Diyos ng katotohanan doon. Okay po? At ang sabi pa nga po dito, maaring dibatihin ng mga tao ang iyong teolohiya. Okay po, maari yun. O ang iyong interpretasyon sa isang talata o kahit pa tuyain ang relihiyon sa pangkalahatan. Pwede lang gawin yun. Sirain ang iyong relihiyon, talatang iyong sinasabi, yung iyong teolohiya na sinusunod, maaaring kutsain lang yun. Maaaring lang pagtawanan, maaaring lang baliin, ganun, pwede. At ang sabi pa nga po dito, subalit, kung masasabi ng isang tao na minsay nawalan ako ng pag-asa, ngunit ngayon may pag-asa, walang pwede makakatalo noon. May pag-asa na ako ngayon. Noon dati wala. Hindi mababali yan na kahit sino. At sasabi dito, dati puno ako ng pagkakasala, ngunit ngayon may kapayapaan na. Wala dating layunin, ngunit ngayon mayroon ng layon. Di ba? Kapag sinabi mo ito sa iyong kapwa, hindi na mapipigilan yan. Kahit anong klaseng relihiyon. Kasi naranasan mo mismo sa iyong sarili. Pero minsan may mga karanasan na kung saan pinapatutuhanan ng iba, pero unbiblical. Magkaiba yun. Pag sinabi ng iba kasi, ay, eto, pumunta ako sa ganitong, mga Adventista ha, pumunta ako sa ganitong manggagamot, gumaling ako, kaya siya ay talagang kasama niya ang Diyos. Pero nung pinuntahan, yung manggagamot, kung totoo nga siya ay manggagamot, kasi sa Biblia may mga manggagamot. Pero, Diyos talagang pinaniwalaan nila, kagaya nila Peter at Juan, yung pinatayo nila yung lumpo. Yung kay Paul, yung nahulog ang isang bata, namatay sa kakahaba ng kanyang mensahe, kaya delikado pala pag mahabang mensahe, nakakamatay. Okay po. Ay nabuhay. Pero biblically based yun sila. Ibig sabihin, kasama talaga lang Diyos. May mga nagpapagaling ngayon na kagagaling. Gumagaling din naman, pero kalalakas mag-inom, kalalakas magmura. Ayun ba'y pakiramdam mo nasa Diyos? Kaya may mga patutuo minsan na kung saan napatutuhanan mo na gumaling ka, pero ang patutuo na yun, ikinukunik mo siya sa Diyos, which is wala doon ang Diyos. Okay po? Kasi, sabi nga, makikilala mo sila kung sila ay talagang sa Diyos. Una, sa kautusan. Kapag sinusunod nila yung kautusan. Pangalawa, na kung saan sa patutuo kay Kristo. Kung wala silang ganon, mahirap paniwalaan ang mga bagay na ito. Okay po? Kaya may pagkakaiba minsan ng papatutuo. Kaya tayo mga Adventista, magpatutuo tayo na totoong nangyari sa ating buhay at the same time, totoong nasa Bible. Okay po? Meron nga akong narinig kanina, mininsahe ng aking kapatid na si Elder Dennis, na kung saan meron daw mga tao na, hindi ko alam kung si Brother Dennis or si Sister May, kasi dalawa po ang nag-message sa amin kanina sa church. Meron doon tao na naginip daw siya ng 6 na digit ng number. Sabi daw niya ay, kinausap daw yung pastor at sabi, Pastor, naginip ako ng ganito. O anong masasabi mo sa panaginip mo? Tataya ako ng loto. At binigay ito sa akin ng Diyos. Palagay mo, Diyos talaga nagbigay niyan? Ibig ba sabihin, nagsusugal ang Diyos? Tumataya ang Diyos? Hindi ganun. Kaya, ang patutuo minsan, pag-isipan mo, kung nararapat ba siya o hindi para magkaroon ng power. Kasi pag yan ay katotohanan at yan sa Diyos, ang banal na Espiritu ang gagawa dito upang mas lalong magiging makapangyarihan ang iyong mensahe. At ang sabi pa nga po dito, sabi dito ay, maging mga taong mapagduda ay naaapektuhan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sang-ayon sa iyong patutuo. Okay po? Bagaman may ilang mga taong maaaring makaranas ng
bigla at dramatikong mga conversion gaya ng kay Apostol Pablo sa daan ng Damasco. Naalala niyo po yun, di ba? Nung nabulag siya. Mas madalas na kung saan ang pagbalik loob ay nangyayari samantalang ang isang tao ay may lumalagong pagkakilala sa kahalagahan ni Jesus. Malalim na pagpapahalaga sa kanyang kamanghamanghang biyaya at sukdulang pagkadama ng pasasalamat para sa kaligtasang malaya niyang inaalok. Radikal na muling ipinofocus ni Kristo ang ating buhay. Ang pagsaksing ito ang kailangan at pinananabikan ng mundo. Kaya napakahalaga yung kaya sa unang tinuro sa atin is pagsaksi. Ano po? At ang pagsaksi pala, ang isa ka powerful na mensahe ay kung ano yung naranasan mo na ginawa sa iyo ng ating Panginoon Hesus. Kaya sa mga oras na ito ay ang mensahe sa ating buhay ay napakahalaga. Ano po? At ang mensaheng ito ay dapat makita mo si Kristo na siyang ibabahagi mo sa iba kung ikay nagnanais na maging saksi sa iba. Ano po? Kaya sa mga oras na ito, purihin natin ang Panginoon. At kung gusto niyo pong malaman kung ano bang aking maikling testimonya yan, hindi masyadong detalyado ang pagkatestimonya ko, ay panoorin niyo po sa akin pong mga sunod na vlog. Ano po? Meron po akong i-upload na 2 at makikita niyo po doon para hindi po kayo maboring. Nakita ko kasi pag sobrang haba ang mensahe ay para bagang siguro may mga iniisip kayo o kayo nagmamadali, pero naunawaan ko po kayo. Ang mahalaga dito, nakapagbahagi po ko sa inyo sa mga oras na ito. Tayo po manalangin. Hila po namin Diyos, maraming salamat sa mensaheng ipagkaloob sa amin. Tunay nga na ang aming karanasan sa inyo ang isang makapangyarihan na mensahe doon sa mga nawawala na ng pag-asa, doon sa mga taong nalulungkot, doon sa mga taong ay nasa depression na kalagayan, na sa isang malalim na problema, na sa mga problema na kung saan akala na wala ng lunas. Subalit, dahil sa inyong kahabagan at pag-ibig sa amin, ay naunawaan po namin na ang isang testimonya na karanasan namin ng pag-ibig at pagmamahal niyo sa amin ay siyang ibabahagi namin sa iba upang sila din ay magkaroon ng pag-asa. Kaya salamat ng marami. Tumimo nawa ito sa puso't isipan at maisa kabuhayan. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya ang pong tagapagligtas. Amen. So ayan mga ka-vlogger at mga kapatid, salamat po sa panunod at pakikinig. Ako po ito sa ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iwan po sa inyo ng isang kasabihan. Kung gusto nyong magkaroon ng isang mensaheng makapangyarihan, hanapin mo pa ang ibig ng Diyos kung ano ang ginawa sa iyo na pagtubos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye.